$5 trilyon ang kailangang bayaran ng mga bansa sa Persian Gulf sa Estados Unidos para ituloy ang digmaan laban sa Iran hanggang mapabagsak ang rehimen sa Tehran. Para mapatigil ang digmaan, hinihingi ng presidente ng Estados Unidos ang $2.5 trilyon. Ang ganitong pahayag ay kinakalat ngayon ng mga Arabong media na sumisipi sa umani na mamamahayag na si Salem Al-Jahouri na malapit umano sa mga autoridad ng Oman. Ngunit sa likod ng balitang ito, may bahid ng pagtataksil. Sa katunayan, lumilipat na ang Oman sa Iran at tinatraidor ang Estados Unidos. Ang totoo, biglang nanawagan ng Oman na itigil agad ang digmaan. Ang bagong leader ng Iran, si Mojtaba Khamenei, ay biglang humingi ng paumanhin sa mga pag-atake sa Oman. Sinabing ang mga Amerikano ang may gawa at nagdeklara na hindi na ito mauulit. Sa Oman, sinabi nilang niloko si Trump ng Israel at nadamay siya sa digmaan. Pinakamahalaga, ang Iran at Oman, sa ngayon, gumagawa ang Oman ng plano para makadaan ang mga pinapaborang tanker sa kipot ng Hormuz. Dagdag pa, biglang nanawagan ng Oman sa mga bansa sa Persian Gulf na tanggalin ang mga base militar ng Amerika. Kaya naman, kailangan talagang pag-aralan na mabuti ang paksang ito. Ako si Alexei Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, hinihiling ko ang suporta niyo sa channel sa YouTube sa pamamagitan ng donation o sponsorship subscription. Maaari rin kayong maging sponsor na yon. Dito sa platformang YouTube, sa ilalim ng video na ito, pindutin lang ang button na maging sponsor. O kaya naman, iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan ng one-time donasyon. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta, pero pwede nyo itong gawin pagkatapos ng episode. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad pinopost ang bagong balita. Ngayong araw kumalat ang Arabong media at nakita namin ito buong araw. Ayon kay Salem Al-Jahouri, isang Omani na mamamahayag na malapit sa mga otoridad, di umano'y hiniling ni Pangulong Donald Trump sa mga bansa sa Persian Gulf na magbayad sa mga Amerikano ng $5 trilyong. Kung gusto nila ipagpatuloy ang digmaan kontra Iran at tuluyang maresolba ng Estados Unidos at Israel ang isyu ng rehimeng Iranian. O kaya, kailangan magbayad ng $2.5 trilyong ang mga monarkiya ng Gulf kung nais na mga bansa ng Cooperation Council sa Persian Gulf na itigil ang digmaan. Ang lohika, kahit anong piliin ng mga monarkiyang Persian Gulf, kailangan pa rin nilang magbayad sa mga Amerikano. Sinabi ni US President Donald Trump noong Biyernes na ang layunin ng digmaan ay hindi lang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Binigyan din niya na kumikilos sa Estados Unidos kasama ang mga kaalyado para sa seguridad na hindi nasasangkot sa matagal na labanan. Dagdag pa ni Trump, ang pressure ng militar mula Washington at Israel ay nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ng Iran at handa na ang Estados Unidos na tapusin ang operasyon. May mga ulat din na sinasabing kabaligtaran na nagbabalak ang Estados Unidos magpadala ng dagdag pang tropang panlupa sa Iran. At sa ganitong konteksto, ang pahayag ng mamamahayag mula Oman ay tila medyo pinalabis. Sa ngayon, walang kumpirmadong ganong kahilingan mula kay Trump. Pero ang mismong Oman ay kumikilos ng kakaiba nitong huling 3 araw at ang kanilang asal ay nagdudulot ng totoong pag-aalala na tila ang kaalyado ng Estados Unidos ay lumalayo na kay Donald Trump. Tungkol saan ito? Sinabi ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Oman kamakailan na itinulak ng Israel ang Estados Unidos sa isang seryosong pagkakamali ng agresyon laban sa Iran noong halos malapit na magkasundo sa kasunduan sa nuklear. Si Badr al-Busaidi na nagsilbing tagapamagitan sa mga huling negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na naglalayong lutasin ang isyu sa nuklear. Isinulat niya ngayon sa isang artikulo sa The Economist na sa nakaraang 9 na buwan, 2 beses halos nagkasundo ang Estados Unidos at Iran sa tunay na kasunduan sa nuklear. Ngunit di umano'y tusong pinipigilan ng Israel ang kanilang mga plano. Lilinawin ko lang agad na hindi sinabi ni Al-Busaidi kung paano ito ginagawa ng Israel. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ng pinuno ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Oman, si Al-Busaidi. Kaya nabigla kami, pero hindi nagulat nang noong ika-28 ng Pebrero, ilang oras lang matapos ang pinakahuling at pinakamakabuluhang negosasyon, muling nagsagawa ng ilegal na pag-ataking militar ang Israel at Amerika laban sa kapayapaan na sa sandaling yon ay tila abot kamay na. Nawalan ng kontrol ang Washington sa sarili nitong panlabas na patakaran.
Ang Israel ang nagudyok sa Estados Unidos na simulan ang digmaan sa maling paniwala na mag-aalok ng walang pasubaling pagsuko ang Iran matapos mapatay si Ayatollah Said Alimni, dating leader ng Islamikong Revolusyon. Siyempre, ang pinakamalaking pagkakamali ng administrasyong Amerikano ay ang pagpayag nilang madawit sa digmaang ito. Hindi ito digmaan ng Amerika at malabong mangyaring parehong makinabang ang Israel at Amerika. войны желаемое. Dapat tandaan na ang Oman lang ang bansa sa reyon na agad nanawagan sa Estados Unidos na itigil ang pag-atake sa Iran noong simula ng digmaan. Kaya di na nakagugulat ang ganitong posisyon. Pagkatapos nito, lalong naging delikado ang mga pahayag sa Oman para sa administrasyon ni Trump. Di inasahang binigyang diin ni Al-Busaidi na ang mga bansang Arabo na dating umaasa sa seguridad mula Estados Unidos ay ngayon ay nakikita na ito bilang seryosong kahinaan na nagbabanta sa kanilang seguridad at kaunlaran sa hinaharap. At agad din niyang hinikayat sa pamamagitan ng pahiwatig na talikuran na ang pakikipagtulungan sa larangan ng seguridad sa Estados Unidos ng Amerika. Sabi niya, kung walang base militar ng Amerika sa Saudi Arabia o Qatar, wala rin sanang pag-atake mula sa Iran. Baka dapat niyong isipin kung kailangan niyo talaga ang base militar ng Amerika. Bukod pa rito, ayon kay Busaidi, ang mga interes ng Israel na nagnanais pabagsakin ang rehimen sa Tehran ay hindi tugma sa mga interes ng Estados Unidos at ng mamamayang Amerikano. Binanggit ni Al-Busaidi na ang pagtamo ng mga layunin ng Israel ay mangangailangan ng matagalang kampanyang militar na may partisipasyon ng mga tropang panlupa ng Estados Unidos na magbubukas ng panibagong harapan ng walang katapusang mga digmaan. Sa huli, sinabi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Oman na ngayon ay kailangang hilingin ng mga Amerikano sa Iran na bumalik sa negosasyon. CP. Hindi magiging madali para sa pamahalaan ng Iran na makipag-usap muli sa administrasyong 2 beses na tumigil sa negosasyon at nagpasimula ng pambobomba at pagpatay. Ngunit ang daan tungo sa pagtigil ng digmaan, gaano man ito kahirap para sa magkabilang panig, ay maaaring dumaan mismo sa muling pagbabalik ng negosasyon. Kailangan ng mga bansa ng insentibo upang magkalakas loob na muling simulan ang dialogo. Mukhang simula pa lang ito ng isang lihim na laro. Noong nakaraang araw, may lumabas na nakasulat na mensahe sa Tehran. Mula umano sa kataas-taasang pinuno ng Iran na si Mojtaba Khamenei na nagsabing ang mga pag-atake na nangyari sa Oman at Turkiya ay mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Na tipong hindi kailanman inatake ng Iran ang mga bansang ito. CP mula sa pahayag na iniugnay kay Mojtaba Khamenei na paalala ko ay wala pang nakakita o narinig mula simula ng digmaan. Heto ang CP. Binibigyang din ko na ang mga pag-atake laban sa Turkiya at Oman, 2 bansa na may maayos tayong relasyon, ay hindi kailanman isinagawa ng sandatahang lakas ng Islamikong Republika o ng alinmang puwersa ng kilusan ng paglaban. Isa itong panlilinlang ng Zionistang kaaway. At ang rurok ng lihim na laro ng Iran at Oman ay makikita sa pahayag ng Deputy Minister of Foreign Affairs ng Iran na si Vahid Jalalzadeh. Kapag natapos ang digmaang ito, tiyak na lilika kami ng legal na rehimen para sa pagdaan ng mga tanker at barko sa kipot ng Hormuz kasama ang Oman. Ang katotohanan na ang Islamikong Republika ay lilika ng bagong legal na rehimen sa kipot ng Hormuz ay isang katotohanan. Tiyak naming ipapatupad ang rehimen na ito sa tulong ng mga armadong puwersa at ng Oman. Kaya, lubos na naunawaan ang asal ng mga opisyal at mamamahayag ng Oman. Sa tingin ko, marami pa tayong maririnig na pahayag tungkol sa umano'y $5 trilyong sa mga susunod na araw. Sa huli, susubukan ko kayong patawanin kahit sa gitna ng tensyonadong balita. Sa huling pahayag na iniuugnay sa bagong leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei, tiniyak niya na kamakailan ay personal siyang bumisita sa Tehran. Habang nasa kabisera ng Iran, sumakay siya ng taxi nang hindi nagpapakilala para marinig ang opinyon ng mga tao. Ayon sa kanila, nagbihis ang Ayatollah bilang karaniwang tao at pinakinggan ang opinyon ng mga ordinaryong Iranian sa kalsada. Ngunit may isang bagay na hindi tugma. Simula noong unang araw ng digmaan, walang nakakita o nakarinig kay Mojtaba Khamenei at lahat ng kanyang pahayag ay inilalabas lang sa sulat. Kung si Mojtaba ay sumakay nga ng taxi na nakasuot ng kasuotan ng karaniwang tao at nakipag-usap sa mga ordinaryong mamamayan, bakit hindi man lang siya mag-record ng kahit isang voice message? Sige na, kahit hindi na video message, sana man lang ay nag-record siya ng boses niya.
Dito ko na ilalagay ang 3 tuldok. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala lang din, lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta ninyo sa channel na ito sa YouTube. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Yun lang po, mag-ingat kayong lahat, paalam!